DDS, nalilito na daw kay Tatay Digong. Makinig kayo, pula at dilaw para sa inyo to. Makinig po kayo, dilaw at pula, ha? Makinig kayo. O, para sa inyo to, ha? Pakinggan nyo yan. At i-connect natin etong speech ni Baste. Okay? Pakinggan natin yung speech. Relax lang po kayo kung napanood niya na ito. Pero ididikit ko kung bakit ito ang ipapakita ko. Lakihan natin, ha? Para makita ninyo mabuti. Liliitan ko na lang yung sarili ko. Hindi naman ako importante. Ay, lalong lumaki. O, yan. Mas importante kasi, kailangan nyo makita yung subtitle. Kung hindi kayo Bisaya, katulad ko, hindi nyo maiintindihan. So, ayan. Diri, kani, medyo, ang sunod na ko istorya sa inyo, may gahuwat na ko, no? Ang istorya ko, ha? O, meron siya bagong istorya. Ano yon? Mugani. Kapuya bitaw sinuod lang sa may ganaha gingunan din. Abot pa ko diri namta ko inom-inom ra ta karon at Domingo man no. Nung nalipay man bugo nakasuroy ko diri o at home man ko kayo basta na ako diri sa Cebu. Always man na. Marami ba gaganda dyan sa Cebu? Sige. Basti talaga. Tatay Diggs na Tatay Diggs. Hindi, malupit. Sige. Go. Ako gatuo ko, mas dagagwapa diri kontra sa Davao. Oh. Okay, marami rin. Dapat bumagwapa dito kay shortage na. Man, balik ta story ha. Karon na ay kani nigawas na ning People's Initiative tuwa man na dito sa Davao. Katong giingon ni Mayor Rama ganiha nga gikan sa Congress, sakto man to. Kay dapat manggod ana kung people's gyud mo gikan sa tao, sa ubos gyud. Daghan gani naglalis na gani no. Nanatay problema daan internally within sa kanang sa coalition nato aning kang sa Vice President. Yeah, meron kayong problema kay Vice President, ha? Yan ang punto niya. Oh. Tapos dadagdagan nyo pa ng problema sa Presidente. Okay. Kung Vice President, Sara. Magdungag pag yun mo problema. Para nila, gusto nila. Pero wa pa gani ta katarong. Wa pa gani tay usa ka tuig pa lang ba? Mao na kong pasabot. Usa ka tuig pa lang, unya ang concern ninyo aning administrasyon aning administration garon ug unsaon pagpadugay sa ilakang termino through charter change. Ayan. Diyan na siya galit. Oh. Papahabain nyo yung termino nyo through charter change. Sige, ilara pa mi. Sige, Lukoy. Ilara pa mi. Ay, sus ninyo. Ngoy uwaw. Agi na mag-eleksyon. Ako pa ninyo, ang inyong buhaton, narbaho mo, tarungan ninyo, pakita mo sa mga tao, tagda ninyo mga tao. Labi na itong mga nasa ubos yun. Ipabati ninyo ba nga namoy labot ba? Hindi. O, niya na. Kibaw mo, initan ko pagkahumanan eh. Bala na, di, maon eh. Abot adiriron. Baroganan ko man eh. Oh. Barogan ako kay mo'y tanaw na kung sakto. Bisan pag odlokon ko ninyo, dagha mo kwarta na sa inyong otoridad. O niya, karon ang mahitabo mura tuloy tanggap nyo. Kay Osborne lang nako, klarohon nako. Kay nagyaw-yaw man ko. Kay mo na di na ko kaantos ba? Kay di magay ko mutingog nga tao. Kay ilan mo nako dugay na ako magsigir man ko barog sa inyo ato magpa-cute ra man unta ko. Pero karon ba na eto bibigyan ko lang muna ng komentaryo bago tayo tumuloy. Ay, nawala. Saglit ha. Bago tayo tumuloy, komentaryohan ko lang. Doon sa mga nagsasabi, nag-iba na daw ng tono si Tatay Digong sa Cebu. Hindi po ako sumasang-ayon sa inyo. Hindi ko rin po kayo tinatanggihan. Maliwanag po. Magkaiba po yun, ha? Pero ganito yan. Mapapansin nyo. Kung totoo man, for discussion purposes, which I do not agree, pero kunwari lang,
talagang nagbago ng tono si Tatay Digong sa Cebu. At pagdating doon sa interview kahapon, sinabi niya pa hindi daw adik si Marcos. Pakinggan nyo tong mabuti, pula at dilaw. Tingnan nyo yung speech, panuurin nyo yung buong speech. Mamaya tingnan natin yung buong speech ni Baste. Pag inobserbahan nyo pong mabuti, magkaiba ang tono ni Tatay Digong at ni Baste. Kung sinasabi nyo pumipreno si Tatay Digong, si Baste full throttle pa rin. Full speed. Atake. Atake pa rin si Tatay Digong. Ay, si Baste. So, para sa iba, mahina. Lumabot si Tatay Digong, pero si Baste, ganun pa rin. Pamilyar po ba? Matanong ko kayo. Pamilyar ba? Alam mo, hindi po kaming mga DDS ang dapat malito kay Tatay Digong. Kayo pong pula at dilaw sa aking paningin ang pinaglalaruan ni Tatay Digong. Hindi kami. Tatay Digong at Baste, magkaiba ng tono, mag-ama. Marcos, Amy, magkaiba ng tono, magkapatid. Looks familiar? Sounds familiar? Tatay Digong, pulong. Seemingly, magkaiba ng tono. Amy and Tambaluslos, magkaiba? Ngayon, tanungin ko kayo, mga DDS, tanungin ko na rin kayo makapula at makadilaw. Dapat bang malito ang DDS? O ibinibigay ni Tatay Digong sa inyo yung tinatawag na a dose of your own medicine? Hindi pa papasukin ng ICC, pero nakakapasok? Iba-iba sinasabi? Ibang sinasabi ng kapatid? Ibang sinasabi ng pinsan? Hindi, sa aking tingin, hindi dapat ang DDS ang nalilito. Kayo, sa tingin ko, in my opinion, kayo ang pinaglalaruan ni Tatay Digong. Dahil sa huli, itaga nyo to sa bato, Duterte pa rin ang uupo. Di ba, paiba-iba? Kanino galing yung style na paiba-iba? Sige. I don't agree na paiba-iba si Tatay Digong, and yet, di ba? Good cop, bad cop. Amy Romualdez. Magkaiba, di ba? Nakikita nyo? Pero ano? Magpipinsan pa rin yung mga yan. Magkakapatid pa rin yung mga yan. Same thing with the Duterte. Mag-ama pa rin yan. Di ba? So bottom line dan, atake pa rin yan sa administrasyon. Huwag niyo kami nilolo kasi ginagawa din nila. Kunwari yung isa kalaban. Kunwari yung isa kine-question. O habang yung isa tuloy pa rin yung PI. Ngayon pinag-uusapan na yung Chacha. Tama po ba o tama-tama? Diba? Kasi kahit magkakaiba ang Duterte, yes, meron sila kanya-kanyang utak.
Pero pwede naman niya sabihin, anak, wag na. Kalma. Di ba? Kalma ka lang. Ha. Umurong si tatay, full blast pa rin si ano. Ha. Di ba? Ha. Kayo na, kayo na. Kayo na ang umusga. Ha? As for me, hindi ako nalilito. As for me, mga pula, kalma kayo. Huwag kayong papakisiguro kay Tatay Digong. Huwag kayong papakisiguro na lumalambot o kumakampi si Tatay Digong sa inyo. Huwag kayong papakisiguro. Ha? Tuloy natin. Amanggoy, it's a crisis. Tanaw na ko, crisis ng sitwasyon na to sa politika diri sa Pilipinas karon. Mo na, kinanglan ko mostorya, kinanglan ko. Unya, yaw-yaw na ko. Ang manubag ra ba, kining speaker pod. Wa mo ko kailan nimo. Pasag din na imong igagaw nga manubag, unsa mo kinanglan mo to pagdiik. Ulitin nga natin to saglit-saglit. Ito, asar na asar. Asar talo to si ano eh. Si Romualdez dito. Wa mo ko kailan nimo. Pasag din na imong igagaw nga manubag, unsa mo kinanglan mo to pagdiik. Ayan, sabi niya. Hindi naman kita kilala, Romualdez. Hayaan mo yung pinsan mong si Marcos ang sumagot. Alam mo yan ang problema dito kay Romualdez. Tapang-tapangan yan eh. Pag tungkol sa kanyang issue, hahayaan niya yung mga aso niyang tumahol. Pag kay Marcos ang issue, tumatahol si Romualdez. Bakit? Hindi mo matanggihan? Romualdez, tamba ang sagutin mo yung mga paratang sa'yo. Pag hindi ka kinakausap, huwag kang parang bata na sabat ng sabat. Hindi naman yan para sa'yo. Sabat ka ng sabat, di ka namang kilala. Isipin mo, tagal na ng Romualdez ha. Tingnan nyo to. Tagal na ng apelyidong Romualdez, sikat na yan. Ang Duterte kailan lang sumikat? Nung panahon lang ni Tatay Digong, yes, sikat sila. Pero Romualdez, matagal na yan. Tingnan nyo po. Kaya nga ito, hamon ko sa iyo, Romualdez. Kung talagang alam mong malakas ka, na organic, tumakbo kayo ni Baste sa Senado. Tignan natin kung sinong lamang sa inyo. Ako, malamang-lamang, sasabihin ko sa inyo, panalo to si Baste. Si Romualdez, malabong manalo. Sige, one-on-one kayo. Hamunin natin mga DDS. Si Romualdez, yan ang isigaw natin. Takbo ka sa Senado. Iwan mo yung kamera. Tingnan natin. Kaya mo manalo? Hanggang local ka lang, Romualdez. Local lang kaya mo. Takbo ka sa Senado, hindi ka manalo-nalo. Hamunin nyo nga yan. Kaya mo, si Baste, sagot ka ng sagot eh. Sabat ka ng sabat, hindi ka naman kasali. Yan yung pinupunto dito. Pag hindi tungkol sa'yo, hindi ka makasagot. Kailangan pasagutin mo yung mga aso mo. Sabi dito, ito dito tayo mag-iingat ha. Blood is thicker than water, kaya wala akong tiwala kay Amy. Wala akong tiwala. Kasi alam mo, kontra siya ng kontra. Pinsan mo yan si Tambaluslos, kinokontra mo. Kapatid mo si Marcos, ba't di mo sabihan si Marcos, siya ang presidente, pahintuin yan si Tambaluslos. Di ba? Sabi, niloloko nyo, magkakapamilya kayo dyan, iba-iba statement nyo. Sabi siguro ni Tatay Digong, sige, ganyan kayo, iba-iba kayo ha. Nilalaro nyo kami ha. Mag-iba-iba rin kami. Si Tatay Digong, atake, biglang relax. Si Sara, nandoon. Si Baste, nandito, atake rin. Di ba? Hindi ko sinasabi niya na iniisip ni Tatay Digong ha. But my point is, possible. Possible. Gusto nyo lokohan? Di niloloko din kayo. Di ba? Wa mo ko kailan nimo.
Pasag din na imong igagaw nga manubag, unsa mo kinahanglan mo tubag di ikaw. Kinsa mo ang babuya ka. Isog lang ka kay speaker ka karon, speaker lang ka kay tungod matapang ka lang, speaker dahil speaker ka ngayon. Magsuntukan kaya tong dalawa. Hindi, wag ganun. Wag ganun, Coach. Speaker ka lang dahil ka mag-anak mo presidente. Oh. Ha? Hindi, ano ibig niya sabihin? Baka sabihin, ikaw, mayor ka lang dahil ka mag-anak mo si Sara, vice president, o si Hindi. Kasi po yung pagiging speaker, hindi po yan binoto ng tao. Ang binoto ng tao kay Tamba yung pagkagiging congressman. Pero yung pagiging speaker niya, hindi yan dahil magaling siya. Speaker siya dahil pinsan niya lang si Marcos. That's it. Oh. Si Baste, mayor yan dahil binoto ng tao. Yung pag-i-speaker, hindi po yan naging mayor. Hindi yan naging speaker dahil binoto ng tao. Ngayon, sumagot ka, Tamba. Eto, sagutin mo. Pag ikaw ang kinakausap, doon ka sumagot. Pag hindi ikaw ang kinakausap, huwag kang sabat ng sabat. Gawain ng duwag yan. Ha? Sige. Pasok up. Yan ang sagutin mo ngayon. Speaker ka lang dahil kamag-anak mo presidente. Igagaw rin mo presidente, mauna! Tanga pa tong mga to. Konti raw ang tao. Ito mga vlogger ng ng pula, parang walang utak. Gamit kayo ng utak, ha? Mao mana. Kana nga mga butang, kana mga i-patronize nimo kay igagaw nimo. Kani adto practice pa na kani adtong panon sa mga Espanyol pa na pabor-pabor ba. Mao nang sakit, mao nang usakay manggod. Bisag di unta na siya para diha ibutang kay i-patronize nimo kay pabor mo ha. Well, di man overnight gyud ang motukod kag nindot kaayo nga nasod. Kung kani man siguro karon mao ning sitwasyon nato, okay nang ta lampasan gyud nato ni. Pero mao na ayo pagtubag-tubag dia do kay okay ilan nimo. Tawhanan ni mas dako kag tiyan ko So una siksir ba kay ko at tugod resibo dumugon ko karon mga anting na lang manuol na ko. Ani na lang. Sugalan ta ka. Yan, pustahan. Pero 1,000 lang, di ka meron. Okay, kwarta. Hindi, baka sino gustong bumakas kay Baste? Huwag niyo sa akin ipadala, baka sabihin nag-i-scam tayo. Kay Baste niyo ipadala. Bakas tayo, may pustahan. Ako, dito kay Baste. Ato, man to. 1,000 lang. Bakas ko. 1.5 din sa akin. Pakita daw ko, Beng, ang mga tagag-ayuda nga wala yung pangalan. Magbigay ka nga ng ayuda nang wala pangalan mo. Tamba? Di, masakit, no, Tamba? Mahal ka lang ng tao dahil nagbibigay ka ng ayuda. Hindi ka talaga gusto. Hindi ka talaga organic. Tamba, may hamon sa'yo. Baste, gawin mo ng 3,000, 1.5 sa'yo, 1.5 sa akin. Pustahan natin yan si Tamba. Maglabas kayo na namimigay siya ng wala pangalan niya, wala yung mukha niya. Hindi niyang kaya eh. Di ba? Yan, susilpot lang yan doon kung may pakinabang. Yan po ang trapo. Ganyan-ganyan, yan ang pinupunto ni Baste. Trapong-trapo. Hindi niyang kaya tumulong kung wala siyang pakinabang. Puro kayo pakinabang, gaya ng mga vloggers nyo, puro pakinabang. Kaya lang nandiyan. Meron na. Ang dami na tuloy Oy, wag nyo sa akin ibibigay ha. Baka magagalit o sabihin na ako hindi po ha. Dito nyo kaya Taya. Sinabi mo sana Baste. Kumita ako 1.5. Igi daw. Hagiton ta ka. Hinahamon ka. Ngayon ka sumagot, Baste. Wag pag di ka kinakausap, sabat ka ng sabat. Pag hinahamon ka, duwag ka. Hinahamon ka. Ayan, hindi ako siya. Matangkad din to. Pares kayo matangkad. Sige. Game. Laban.
Ay, Pag matindi, 5K sa akin. Meron na, sunod baha gani, sunod na asa mo to, namo tayo nga nabahaan diri na uwa mo sakya silang kamot kay luoy pod. Oh. Sunod na isunog. Sige, hagiton da ka. Hatag og ayuda nga wa imongan, wa imong naong. Ayan, abangan natin na susunod na baha, susunod na sunog, mamigay ka tambaluslos. Wala pangalan mo, wala mukha mo. Sige, go! Parinig nyo to sa mga tambaluslos vloggers. Sige na, ikalat nyo po ito. Isigaw ninyo. Sa editor ko, cut mo to. Hamon sa'yo! Oy, may ganun. Hamon sa'yo. Tambaluslos. Sa susunod na sunog at baha, mamigay ka ng tulong ng walang pangalan mo o pangalan ang mukha mo o pangalan ng asawa mo o pangalan ng party list ng asawa mo o yung tingog-tingog na yan. Go! Sige. O bakas na diri. Bakas sukla na to. Kaya-kaya na ni. 1-5. Ayaw pangila dong mga tao. O bisan pag imuha na ang sweldo nimo tax gyapon na sa taong Ito may ano. Pakitanong, sabi ni Prisco, pagbigyan natin yung mga bashers, pakitanong sa kanya, asa ng 51 billion na pondo para sa distrito ni Pulong, Balahura, Ugali. Binigay po sa akin. Andito po yung 51 billion nakatago sa bag. Yun. Nakatago sa drawer ko. Andito yung 51 billion. Kasya. Malaki tong drawer ko andito. Ha? Nasagot na kita. Ang gago rin itong mga bashers talaga, wala talagang kakwenta-kwenta yung mga argumento nila. Sweldo sa imuha. Baboy man. Baboy. Lumalaki sila, no? Pero si Boying pumayat na. Pero ito si malaki pa rin talaga eh. Ito si Tambaluslos, baboy talaga eh. Ako wala na magugo kay naaman sila sa taas gyud. Sila may nanagyas tanan ron. Di ako banata na lang gyud taga. Hantod bahala ka diha. Soklan taga mag-abot ta Ginoo ko. Ay nako may Aurea Haway, maraming salamat Coach Oli for puppies. Thank you po. Yan sa mga alaga ko. Thank you Aurea Haway sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na to. Ako tinuod lang. Hindi, ang tanong, kayong mga vloggers, huwag kayong sumabat ha, kasi alam ko pagtatanggol nyo na naman yan si Tambaluslos eh. Ano na naman sasabihin nyo tungkol sa Davao? Huwag ka na makisali, ikaw vlogger ka ha. Oo. Ito, si Tamba, ay si Baste, may hamon kay Tamba. Kung magkita kaya kayo. O kaya magkaharap kayo. O kaya laban na lang kayo sa eleksyon. Ha? Hindi, hamon. Yan ang sagutin mo, Tamba. Huwag yung mga vloggers mo. Yung mga vloggers mo naman, bobo rin. No? Siya sumagot, wag kayo. Kasi hindi naman kayo hinahamon mga vloggers eh. Hinahamon niya si si Tamba. Sagutin mo yan, Tamba ha? Sige na, kaya mo yan. Malaki ka na eh. Kakapoy yan itong ginabuhat ron. Tinuod lang. Kaya naaraman unta gina nila. Sila ang presidente, sila in control, na sila tanan. Di man nila buhaton, ambot, okay ba? Unsagit nila. Gusto sila magdugay, PI na sila. Saban na yan, People's Initiative, PI. Pasaylo ako ninyo, ha? Ngani ko mastorre, ngani mang gigugugod. Pero kung single parent mo, okay, paibaw ako ninyo. Ayos to pero kung single parent, ako matindi pala ito si ha? Pero kung single parent ka, okay lang, ipaalam nyo sa akin. Parang mahilig ka sa single parent ha. Appear. Hindi, joke lang. Ano ba yan? Ang gulo-gulo, Ako ninyo.
Kabulo mo, unsay pinakadakong pinakakatawanan aning tanan. Yan ang pinaka nakakatawa. Ibakak din mo ng tag-20 nga bugas. Yun! Sinungaling ka sa 20 pesos. Diha kasayop. Diha kasayop. Sino nyo? Nakita nyo yung contrast ni Tatay Digong tsaka ni Baste. So, wag niyong sabihin na kayo mga naninira kay Tatay Digong. Wag niyong sabihin na lumambot si Duterte. Specifically Tatay Digong. Okay? This is really a strategy. Kung may alaman akong strategy, hindi ko po sasabihin. Kasi hindi matabil ang ating dila at hindi tayo nagmamagaling. No? Pero, ang nakikita natin dito, may contrast. Same thing kayo. Di ba? So, huwag kayong sasabihin nyo, nalilito na ang mga DDS kay Tatay Digong, iiwanan na. Huwag kayong mangarap ng gising. Malabo po yan. Yung pagbawi, halimbawa na sinasabi nyo na hindi na daw adik si Marcos, sabi ni Tatay Digong, tingnan nyo po. Dito na lang eh. Mas marami pang nagsasabi na hindi iiwan si Tatay Digong. Ha? Yan ang mga tunay na DDS. Hindi yung nakikiangkla, hindi yung para lang sa views, hindi lang para makisawsaw. Naiintindihan ang buong plataforma. Wala tayo sa posisyon magsalita kung ano man yung buo na yan at hindi naman tayo magaling. One thing for sure, ang ibinigay sa atin ng Duterte, resulta. So kung ikaw ay DDS, saan ka tataya? Sa resulta o sa budol? Wala namang perpektong tao eh. Pero I would rather bet on result than budol-budol. Nabudol na kayo, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong papabudol kay Amy. Huwag na kayong papabudol dun sa mga vloggers nyo na dati dinala na rin kayo sa budol. Ngayon, ibang tono, tapos Amy pa rin. Resulta po tayo tumingin. Resibo. Iyaan ang Duterte. Scam. Tao. Candido Abe, subscribe guys to this man. Thank you, Candido. Meron ako nabasa dito, saglit lang Baste, young version of Duterte. Yan, di ba? Pati mannerism. Di ba? Pati salita, yung angas, no? Talagang I really hope na i-groom ni Tatay Digong ito si Baste. Candido Wabi, oh my gosh, this is my first time live chat, bro. Thank you, and enjoy. Huwag in short, para di na tamutaas ang storya dire. Di manggod, ngani manggod na, og politiko ka, mutungtong kag itablado, og unsay ingno nimo, timan-an nas tao. Mustorya kag ingon ana, siguro kay tungod, may mamo kinabuhi, naman mo'y kaya manggod. Pero kung pila man bugas karon, 60, 50, kanang 30 nga diferensya sa mga nangutoy antiyan, dako kay na nga butang. Yan po ang talaga naging malaking problema ni Marcos. Alam natin, mahirap gawin yung 20 pesos. Pero wag tayong
mangangako ng hindi natin kayang gawin. Kasi pag tayo ay nagsalita kahit totoo, wala nang maniniwala. 'Di ba? Alam mo kahit naman trumenta yan 35 pwede na eh. Hindi man sa akin hindi man magawa yung 20, 35 pwede na. 60 ngayon ang bigas. I know, ako namamalengke eh. Gilaliman ka nga moingon kay tag 20 lang kay nagtuo ka nga kung dili okay ra, pero ang mga gutom ang mga taga-bukid, ang mga kabos dako kay na nabutang sa ilahat si man ina. Gisayunan gyud mo ani kani nagtuo mo kaning nasura ni mga tao diri. Dito po yan paliwanag ko lang po ito, okay? Tayo mga DDS, relax lang po tayo ha.